Okay, good morning sa inyo. So, like what I said, so sabi ko sa inyo sa discussion natin sa classroom, puputulin ko yung discussion kasi yung ibang topic kasi nito is medyo mahirap i-explain sa discussion natin sa ating classroom kasi wala kayong nakikitang actual na spreadsheet dun sa klase natin. So, nagdo-drawing lang ako doon. Kahit pangit yung drawing ni Sir using marker. So, itong topic na to is mas maganda siguro kung ma-lecture siya doon sa mismong spreadsheet. Okay? So, bago ko siya i-discuss, yung pending task for ninyo sa lesson 3. Lesson 3 nga. Sorry, lesson 4 na pala tayo. So, yung pending task ninyo sa lesson 4 is ito. So, screenshot nyo na lang. So, kailangan yung mismong table na gagawin ninyo sa spreadsheet ay kagayang-kagaya nito. Okay? So ito, papalitan ko to. Kaya kung lagay yung pangalan ko dyan, lagay ko na lang dito si Coco. Yan. So ayan, papalitan ko yung pangalan para hindi tayo ma-expose. So ayan. So kung makikita ninyo, meron dito sa column na to, may nakalagay na month from January to June. Kinig kayo ha. Ito yung inyong first activity. So madali pa lang to kasi para lang ma-experience ninyo yung actual na paglalagay ng formula sa spreadsheet. Tapos yung second activity ninyo, doon nyo na-implement yung matututunan ninyo sa discussion after kung i-discuss itong PT4 ninyo. Okay? So dito may makikita kayong amount. Then itong mga itong mga numbers na yan, yan yung mga tinatawag na given values, no? Yan yung mga mismong ilalagay ninyo dun sa bawat cell name na value. So ito pa nga pala yung sinasabi ko sa discussion na text field na kung saan makikita ninyo yung mga formula. So ang tawag dyan ay formula bar. Okay? Ito siya. Oh. So kapag kinlik nyo itong cell name, may nakita kayo dyang numeric number. So ibig sabihin, naka-input lang dyan yung value. Hindi pa siya, wala pa siyang formula sa loob. Okay? So mamaya makikita ninyo kapag meron na siyang formula. Okay? Then dito sa refund, mag-input lang din kayo dyan, 400, 500, 700, and so on. Okay? Then pagdating dito, ito yung hahanapin nyo. Okay? Si net sale, si refund percentage of sale, and then si not sold amount. Tatlo yan. Okay? Tapos, dito sa total, lalagyan nyo rin siya, tsaka dito kay not sold amount. Okay? So punta na tayo dun sa instruction. So itong instruction na to, nasa right side nitong aking recorded lesson, makikita nyo dyan yung detailed instruction. Okay? Detailed instruction. So, first, create an Excel spreadsheet and compute the following. So, ayan. Number 1, center all letters and numbers. Okay? So, i-actual ko na yun dito kasi hindi ko siya naturo sa classroom. So, para mapag-center kayo ng letters and numbers, so i-highlight nyo lang yung ginawa ninyong table. Then using this center your content, ayan, makapag-center na kayo. So ito kapag ni-left ninyo or ni-right, so magse-center siya automatic. So dapat ganito siya. Okay? Then pwede nyo din iset itong middle align. O ayan, naka-align na siya. Okay? So yung paggawa pala ng merge across, ganito siya. Kagaya nitong nasa taas. So baka mamaya hindi nyo ito magawa. Ito. So ganito lang siya. For example, ito yung merge ko yan across. So, i-highlight nyo lang yung text, yung particular row, then select merge, then merge across. Okay? So, ayan, mag-merge siya. Okay? So, kagaya na siya nito. So, i-undo ko na muna kasi, ano yun? Kaninong cellphone yun? Sir, papatay nga ako. Saan yun? So, ayan. So, next. So, pasensya na kayo, may maingay. Nakakainis yung truck na eh. Ang lakas eh. So, pasensya na kayo dun sa noise, background noise kasi mayroon truck na nag... So anyway, so proceed tayo. So next.
Dito sa letter B, compute the net sales. So ito siya, net sales, refund percentage of sale, then not sold amount. So ayan, so para magawa nyo to, tuturo ko na rin sa inyo kung paano yung formulang gagamitin. Okay? So sabi ko nga sa discussion, si net sales, or inalintulad ko siya sa sahod namin, di ba? So pag sinabi kasing gross pay, for example, sumasahod kami ng 10,000 without deduction. So yun yung aming gross pay. Okay? Pero kapag yung sahod namin, mayroon ng mga deduction like SSS, yung mga late deduction, etc. Then may natira na lang doon na let's say sabihin natin na 8.5. So yung 8.5 na yun yung tinatawag nating net pay. So imply nyo na lang din yun dito sa pagdating sa sales, di ba? So ito yung sales, then ito yung net sales. Okay? So hindi ko siya dedirektahing ipipinpoint kasi parang sinabi ko na rin yung sagot. So pagdating sa part na to, ang operator na gagamitin, sabi ko nga, ayan. Sorry. Magma-minus lang kayo. Ayan, minus lang ha. Type ko na lang. Minus yan. Then ito ay divide. Ito ay minus uli. Okay? So hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung ima-minus nyo dyan, pero dito lang kayo kukuha sa mga given values. Okay? Or dito, pag may sagot na tong net sales, pwede nyo na rin siyang kunin para makuha yung particular na sagot para dito sa tatlong column na to. Okay? So alisin ko na yan. So para magkaroon pala kayo ng idea, ayan, bibigyan ko ulit kayo ng clue. Kasi first time nyo magsasagot sa spreadsheet. So ang example na sagot dito ay 5.71. Ayan. Tapos sasagutan nyo yung February, March, April, May, June, July. Okay? Sa not sold amount, 1.4. Yan dapat yung sagot. Okay? Yung sa net sales, hindi ko na ibibigay kasi dali lang yan. Hindi ko siya kailangang ibigay sa inyo. Okay? So, dilitin ko na ulit. Then, sa paglalagay pala ng percentage, ganito. I-highlight nyo yung cell, format cell. Then, hanapin niyo yung number. Nasa na yung number? Ayan. Then, use 2 decimal places. Okay? Para makuha ninyo yung pag-decimal. Or pwede nyo namang pindutin itong icon na to. Kung mababasa ninyo, may nakalagay na increase decimal and decrease. So kapag pinindot nyo yan, magkakaroon yan ng decimal point. Oh, kagaya nito sa refund, di ba? Nilagay niya yung 0.00. So kung magdi-decrease kayo, pipindutin nyo lang din tong backward or yung decrease. Okay? So dito sa refund, kailangan meron siyang nakashow yung 2 decimal places. Okay? So next na tayo, doon na tayo sa letter C. Compute the total amount of net sales. So ito siya. Dito nyo siya ilalagay, yung total. So kapag nakabasa kayo sa instruction ng total, ibig sabihin magsasum lang kayo. Dali-dali lang yan. Next. Compute the total amount of net sales, refund percentage of sales, and not sold amount. So ibig sabihin dito magsasum lang din kayo. Okay? So kung mapapansin niyo naka-separate yung sa letter D or yung sa refund percentage of sale. So basahin natin. For the total refund percentage of sale, compute the average. So diyan pa lang sa word na yan, yung average na yan, gagamit kayo ng average formula. Kagaya ng diniscuss ko sa inyong classrooms. Okay? Use average formula. Okay? So dito dapat i-average nyo to, yung highlighted cell na yan. Then dito nyo ilalagay yung formula. Okay? Gamit kayo ng ganitong formula. Oh. Average. Wala kasi wala kayong ina-average. Then tawag kayo ng particular na cell. Highlight nyo to. Ito. Then hilahin nyo na lang. Okay? So wala siyang sagot kasi wala naman siyang value dito sa loob eh. Pero kapag may value na yan, magkakaroon na yan ng sagot. Okay? So next, make a border as shown on the example. So naglalagay lang kayo ng border. Ay. So ayan. So ilalagay nyo to. Paglalagay ng border, ganito. So nakikita nyo yan. So gawa lang kayo dyan ng thick border. So magkakaroon na kayo ng border na kagaya nung nasa inyong screen. Next, merge cell to center and fill out your full name, grade, and section.
with the sample format. So ito na nga yun. Ito na yung pinipinpoint yan. Okay? Attach your output screenshot on Google Classroom. Okay? So nakuha nyo ba? So sana nakuha nyo, no? So ipapagawa ko tong task na to sa lahat ng handle ko sa empowerment by Saturday. Okay? So Saturday ko siya ipapagawa. Kung kayo ay may lakad, kung saan-saan mang lakad yan, or meron kayong date, meron kayong birthday yan, napupuntahan, so much better na isang tabi nyo na muna. Pwede naman kayong gumora sa lakad nyo, kaya lang, make sure na meron kayong mobile data and makakapagsagot kayo. Okay? So next, so kung okay na tayo dito sa inyong task 1, magdi-discuss naman ako nung part 2 ng ating lesson 4. So pupunta na tayo dito sa another spreadsheet. Ito, kung nakikita nyo. Ayan. So dito sa part na to, di ba tinuro ko sa inyo si count? Ito si count, di ba? Si sum, si average. So ulitin natin yan dito. Kaya lang meron na akong ano dito ginawang table, example na kung saan magka-classified tayo or mag-filter tayo ng data using particular computation, no? So kay count, double click ko. So dito makikita nyo na doon sa formula bar yung formula ng cell name. Di ba nakikita nyo dito visible sa mga mata natin 25 yung nakalagay. Pero doon sa back end niyan or sa likod niyong cell na yan, meron niyang formula. Okay? So nakikita nyo to, itong gumagalaw na green na to. Pag kinlik ko yan dyan, makikita nyo dito, ayan, may formula siya sa likod. Okay? So yan yung purpose ng formula bar. So next, count. So sabi ko sa inyo, count the value. Ito yung formula. Then yung highlight, yung naka-highlight na column, dyan siya kukuha ng ika-count. So ilan ba yan? So lahat ng may number dyan is bibilangin ng formula na yan, which is 25. So ayan, pag tinanggal ko to, mag-update yan. Magiging 24. Magiging 23. Kasi nababawasan yung cell name na may value. Okay? So kung makikita ninyo, nag-a-adjust din yung ibang formula kasi nakarely lang sila dito sa table na to. Okay? So balik ko na. Okay? So next, sum. Ganun lang din yan. Kagaya nung dinidiscuss ko. Kaibahan lang dito, meron kayong nakikitang actual spreadsheet. So number, ito yung cell na isasum natin. So ang total niyan ay 35,280. So next, binibilisan ko lang dito ha kasi na-discuss ko na to. So kay average, ayan, i-highlight nyo lang din yung number. Then i-average na nyo yan automatic. O, kahit i-compute nyo sa calculator nyo, accurate yan. Okay? So next, proceed na tayo. Well, no condition to kaya naka-highlight. Wala siyang condition. Basta magbigay lang kayo sa kanya ng command, i-execute na niya yung formula. Next, count if. Ito siya, si count if. So dito, meron ng isang kondisyones, no? So magbibilang daw siya dito sa table na to kung mamimit niya yung isang condition. So tingnan natin yung formula nito. Yan, makikita ninyo, di ba? So kung medyo nalilito kayo dito sa ano, medyo maliit, tingin din kayo dito sa formula bar. Okay? Ayan, ilalapit ko nga ng konti. Ayan. So pagdating dito kay count if, ayan. Count if, bilangin daw kung itong cell column na to, which is si E3, nasaan yung E3 dyan? Balik ko. Babalik ko pala, hindi makita yung table. O, ayan, si E3. Ito si E, column E, row number 3. So yung intersection between dyan, doon yung makikita yung cell name. Okay? So ayan, nakalagay dyan, E3 hanggang E27. Ito column E, row number 27. So hanggang dito siya. Then, bibilangin daw niya lahat ng nasa column na yon kung ang condition doon ay lahat lang ng apple. Ito may apple, di ba? Ito yung range na tawag ko. Yan yung cell range na binabanggit ko sa discussion natin sa room. Then ito naman yung criteria range. Ayan, apple. So magbilang tayo ng apple para pumasok sa isip nyo.
Ito, may isang apple dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ibig sabihin, accurate yung formula natin. Binilang lang niya lahat ng apple dito sa column na to. Okay? So, ayan yung formula na ginamit natin, si count if. Okay? So, ayan, sana nakuha niyo siya. Yan yung kanyang function. Okay? So, balik ko na yung mga hin-highlight ko. So, next, si sum if naman. So, ganun din yan. So, kung si count magbibilang, ito naman mag-a-add siya. Okay? Pero, merong may condition ulit. So, sum range. Ito yung range nung isasum niya, yung color blue. Ito. Ayan, yan yung ating tinatawag na range. Then, yung criteria is ito si Jane. Okay? Then, ito yung sum range. Ito yung i-add niya. Okay? So, pagdating dito, um, ito yung range nung ating ipifilter na data. Then, yung criteria na hinahanap is si Jane. So, itong range na to, si G3, ito siya. Oh, G, column G, row number 3. So, nandito siya kay Jane. Hanggang kay column G, row number 27. So, hanggang dito siya, di ba? Then, lahat lang ng Jane. Ito yung Jane, oh. Tapos, yung nasa tapat niya na row, yun lang yung i-add niya. Okay? So, bilangin natin kung bakit ang sagot ay 7,350. So, lahat daw ng Jane, i-highlight ko to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, 2,000 plus 3, 4 plus 300 plus 300 plus 300 ulit. Another 300. So, sagot dyan ay 7,350. O, kahit i-compute nyo dyan sa mga cellphone nyo ngayon, habang pinapanood. Ay, sorry, may isa pa pala naiwan dito. Ayan, 750 plus 750 pa. Okay? So, 7,350 yung total niya. Okay? So, kung mapapansin ninyo, yung function nito, same lang dito kay Sam. Kaya lang, meron siyang, nagsiset muna tayo ng condition. Okay? So, nakuha. So, next. Balik ko na to. Average, ganun din. Same logic lang din. Okay? So dito naman, ang pinapakuha ko naman na range dito ay itong si items. Okay? I-highlight nyo to. Si E3, column E, row number 3 hanggang kay column E, row number 27. So dapat daw, yung criteria na hinahanap ay banana naman saging daw. No? Tapos lahat ng nasa tapat ng banana, yun lang yung kanyang i-average or yung tinatawag nating average range. Okay? So, execute natin, 1,278. So, ang hinahanap natin ay banana. Ayan, highlight ko ulit. Okay? Ayan, lahat ng banana. Kaya ko siya iniisa-isa para um, pumasok sa inyo kung paano siya nagwo-work, di ba? So, may nakikita pa ba kayong ano dyan? Ito pa. Baka may makalusot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang gagawin nyo dyan, yung 6 na yan, pagpla-plus-plusin nyo siya, then i-divide nyo sa 6. So, ang sagot dyan ay 1,278.57. Okay? So, lagi nyo tatandaan, pag gagamit kayo ng ganitong formula, si count if, sum if, and average if, kaya lang niyang magbigay ng isang condition lang. Pag nagbigay kayo ng dalawang condition sa kanya, gumagamit kayo ng count if without S, hindi yan gagana. Okay? So, gagana lang yan kapag with S na or si count ifs na. Sum ifs and average if. Okay? So, yun yung i-discuss natin dito sa kasunod. Okay? So, nakuha nyo sana tong part na to. Kasi during your exam, puro ganyan yung mga tanong or yung mga lalabas dyan. Okay? So, kailangan makuha nyo siya na or ma-gets nyo siya agad. Okay?
So, balik ko muna itong mga naka-red. So, next. Dito na tayo. 2 or more condition. So, kahit mag-set kayo yan ng 10 condition, 5, 6, 7, wala yung problema. Okay? So, buksan na natin yung cell na to. So, pag-click ko dito sa cell name na to, na ito yung formula. Okay? So, nabura ko yung formula. So, ayan. So, double-click natin. Ngayon, gumagamit tayo ng count ifs. Magbibilang siya, di ba? Kaya nga count if. Okay? So, criteria range 1. Bibilang daw ako dito sa range na to. Ang bibilangin ko lang dyan ay lahat lang ng apple. Okay? So, ayan. Then next, criteria 1. So, ayan nga, binanggit ko apple, di ba? Ngayon, kung kanina doon sa taas, isang condition lang. Ito, may second condition na to. Criteria range 2. So, ayan. So, dito naman, nasa portion naman tayo nung cashier. So, dapat daw Jane. So, ibig sabihin, lahat ng apple at lahat ng item ay apple, then ang cashier ay Jane, yun lang yung bibilangin natin. Okay? So, isa-isahin ko ulit ha. O, tingin kayo dito sa item. Ayan yung item, i-highlight ko. Item, ito yung nasa formula natin. Maghanap kayo dito ng item na apple, then ang cashier ay Jane. So, ito, 1. Kasi sagot 7 eh. So, dapat makuha natin yung sagot ay 7. Apple, cashier ay Jane, 2, 3, 4, ito, Jane din, 5, 6, and then Apple, Jane, 7. So, 7 nga. So, bukod dyan sa hinighlight kong color red, may nakita pa ba kayong iba? So, wala na, di ba? So, bibigyan ko kayo ng konting example dito. What if tanggalin ko to? Gawin ko tong Maria. O, di ba? Nag-a-adjust siya. Nagiging 6 na lang. So, yung item natin, meron tayong 7 apple. Kaya lang, yung cashier natin na nagngangalang Jane ay 5 na lang. So, ibig sabihin, dito sa part na to, hindi niya sinama sa bilang kasi yung number 1 criteria na hinahanap is nag-true, which is ito. Oo, apple siya. Kaya lang, yung criteria to niyan, which is yung Jane, na-fulfill ba? So, hindi. Kasi Maria nga yung nakalagay na cashier. So, hindi siya isasama sa bilang. That's why, naging 6 yung sagot. Okay? So, kapag ibabalik natin to sa Jane, magiging 7 ulit siya. Okay? Ayan, naging 7. Okay? Nakuha? So, sana nakuha nyo. Hindi pwedeng hindi. 0 kayo dyan sa midterm exam natin. Okay? So, next. Sum if. Ito na. Sum if na tayo. Ito yung formula. Tayo dyan, sir. Ba't ang haba na yan? Ano na yan? Ayan. So, makikita ninyo, meron na naka-highlight na 3 column. Okay? So, tumingin kayo mabuti kasi medyo ano to. So, sige, explain na natin. So, dito, gagamit kayo ng sum ifs. Ayan, i-highlight ninyo muna yung tinatawag na sum range. Ang purpose niyang sum range na yan, yung nasa loob niyan ng amount, yan yung i-add niya kapag na-satisfy siya dun sa mga inilalagay ninyong mga condition. Okay? So, ayan ha, yan yung purpose ng sum range. So, kapag gagamit kayo ng sum ifs, una yung tatawagin sa formula ay yung sum range or yung mismong i-add ninyo. Okay? So, dapat ang i-highlight nyo dyan ay yung column na may numeric number kasi kapag ka nag-highlight kayo dyan ng string or ng character components, hindi yan mag-a-add. Kasi hindi naman siya value, hindi naman siya number. Okay? So, proceed na tayo dun sa unang criteria range 1. Ito. Pumunta ako dun sa item. Ito siya, item. Okay? So, dapat daw, ang i-add ko lang dito ay kung ang item ay lahat ng apple. Diba? Ito yung criteria 1. Ayan siya, apple. Okay, so yan, lahat ng apple, i-add daw niya. Pero, dapat, yung criteria range 2, which is ito, na violet, di ba?
Lahat ng Apple, then dapat ang cashier ay si Jane. Ayan, ito yung Jane. Criteria 2. Pero, may pero pa. Hindi pa natatapos, no? May pangatlo. Criteria range 3. Dapat daw yung amount, ito, amount. Dapat yung amount daw ay less than 1,000. Yun lang yung bibilangin niya. Okay? So, recap tayo. Ulitin ko ha. Isasum daw niya itong amount, lahat ng yan, isasum niya kung ang item, ito, kung ang item ay Apple. Then, kung ang cashier ay si Jane. Ito, criteria range 2. Then, kung ang amount ay less than 1,000. Ito, less than yan eh. Okay? So, ayan, paano ba natin yan i-recap? So, recap natin ha. Apple, Jane, less than 2,000. Okay? Paliwanag ko sa inyo na mabuti to. Apple, Jane, ito ba ay mababa sa 1,000? Hindi, di ba? Kasi 2,000 yan. Yan ay greater than 1,000. So, hindi yan isasama sa bilang. Lalahitin ko siya ng green. O, ayan, green. Lahat ng green hindi kasama ha. Apple, cashier ay Jane, less than 2,000 ba tong 750? O less than 2,000 yan. So, bibilangin yan. Next, Apple, Jane, then yung amount ba niya is less than 1,000? So, hindi. Kasi 3-4 yan. So, imamark natin yan bilang um, hindi siya kabilong dun sa bibilangin ng program. Next, maghanap pa tayo ng Apple. Apple, ito. Apple, ang cashier ay Jane, then ang amount is 300. So, yung 300 ba na value ay less than 1,000? So, yes. So, isasama natin yan. Apple, ayan, Apple, Jane, tapos ang amount niya ay 300. So, isasama ulit natin yan. Kasi yan ay less than 1,000. Ito pa, same lang din. Ito, same lang din. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, dun sa 7 na Apple na item, ang nagngangalang cashier nung item na yon ay Jane, which is 7 din. Kaya lang, dito na siya nagkatalo sa criteria range 3. Kung mapapansin nyo, ayan. Oh. Diba? So, yung criteria kasi na hinahanap doon sa third option ay dapat daw less than 1,000 siya. Okay? So, ibig sabihin, hindi ito nabilang. Itong green, hindi din siya nabilang. So, i-add nyo siya ngayon sa inyong mga cellphone. So, 750 plus 300 plus 300 plus 300 plus 300. So, ang sagot niyan ay ilan? 1,950. Okay? Nakuha nyo? Ayan ha, hina-highlight ko siya one by one para makita ninyo. So, tingin ulit kayo sa formula. Ito yung isasum ninyo, sum range, yung criteria na unang hinahanap, Apple, lahat naman yan Apple eh. Meron tayong 7. Then dito sa criteria range 2, may Jane, 7 din. Kasi accurate yan eh. Kaya lang dito siya nagkatalo. So dapat daw ang bibilangin lang niya ay yung below 1,000. So na-eliminate itong si 2,000 tsaka si 3,4. Ito lang yung binilang niya. 750 plus 300 plus 300 and dalawang 300. So ang sagot ay 1,950. Okay? So feeling ko medyo mahaba na yung aking recorded lesson. So last, ito, invalid. No, invalid. Bakit kaya invalid to? O ayan, yung ano niya, patay. Mas mahaba. Sir, ano yan? Parang ang haba na yan lalo. So dito naman, gumagamit tayo ng if error function. Okay? Basically, average yung ginagawa natin dito eh. Average. Ayan, gumamit lang ako ng if error. Okay? So ganun din siya. Gagamit muna kayo ng equal sign, then if error function. Then meron ditong parenthesis. Then average ifs. Ayan. Mag-average daw siya kung masatisfy yung condition. Okay? Then dito, wait lang. Baguhin ko pala yung approach ko dito. Kunin ko muna yung average. Average muna.
Tapos, ayan, wala siyang value. Gagawin ko tong grapes. Grapes. Ayan, may sagot. Okay? Average if muna i-discuss ko, mamaya na si if error, no? So pagdating naman dito, average if, mag-average naman kayo, kagaya lang kay Sam. So same explanation lang din, kagaya nung ginawa ko dun sa Sam. So gagamit kayo ng average range. Ito siya, i-average daw niya lahat to. Wait lang. Baguhin ko muna to. Gagawin ko sa itong all black. Kasi one by one ko ulit siya mamaya. Ayan. Okay? So i-average daw niya itong amount. Ayan, si F3 hanggang F27. Then yung criteria with range 1 is ito. Dapat daw yung cashier ay Sophia. Then yung criteria range 2, dapat daw yung item is grapes. Ito. Then dapat yung customer name daw ay dapat Melissa. Ayan. Oh. So tapos na yung ating uh, formula. So bakit ang sagot ay 240. So isa-isahin ko ulit for the sake of your understanding ano. So Sophia, Grapes, Melissa. So cashier, maghanap tayo dito ng cashier na Sophia, ito, tapos Grapes, Melissa. So meron tayo ditong 1.5. Kunin natin 'yan. Sophia, Melissa. Ayan. Sophia, Grapes, Melissa. Ayan. Sophia, Grapes, Melissa. Ulit. Sophia, ayan. Then, Sophia, Grapes, Melissa. May nakikita pa ba kayong iba? So, sa tingin ko naman ay okay na. Wala na. So, ayan. So, dito sa number 1 na hinighlight ko, nakikita nyo dyan yung 1.5. 1.5. Then, yung item ay grapes, Melissa. So, meron dyan tayong 1.5 dyan. I-add na natin yan doon sa ating average. Then, ito. Sophia, pero yung item niya ay banana, hindi siya grapes. Pero yung customer niya ay tama naman. So itong line na to, hindi natin siya isasama sa function. Okay? So i-highlight ko siya na, ayan, color blue na lang. Tapos ito, Sophia, grapes, Melissa, sasama natin yan, plus 3, 2. Then Sophia, grapes, so on, parehas lang din, 3, 1. Plus 3, 1 ulit. Kasi kung makikita ninyo, yung cashier niya ay Sophia, 3, 1, grapes, then customer ay Melissa din. Then itong last is ganun lang din, plus 300. Okay? So ang total niyan ay meron kayo dito lang sa 1, 2, 3, 4, 5 ay meron kayong 11,200. I-divide nyo yan sa 6. Okay? So magkakaroon kayo ng value na 2,240. Okay? May Sophia pa bang iba? Lahat ng grapes 1, 2, 3, 4, 5. Ulitin ko nga yung computation. 1, 5 plus 3, 2 plus 3, 1 plus 300. Isang 300 lang pala. Ayan, 8,100 lang pala. Then, i-divide nyo sa 6. So, ang sagot niyan ay 2,240. Okay? So, ayan, in-average niya. Kung nasatisfy siya dun sa condition na isinet sa kanya. Okay? So, paano naman yung if error function? So, ganito naman yan. Kung sakali na ito ay nag-false lahat or hindi siya accurate lahat, let's say gawin natin tong orange. Ayan, di ba? Walang sagot. Kasi kung makikita ninyo, may cashier nga na Sophia, pero si Sophia ay walang tindang orange. Kasi ang tinitinda niya ay grapes. Ito. Oh, nakita ba kayo diyang orange? Yung orange ay binebenta ni cashier na Janet ang pangalan. Okay? So kapag hindi kayo na-satisfy doon sa condition, walang ibabatong value yan sa inyo. Okay? So para hindi ganito yung lumabas, maglalagay kayo ng another function. Diyan napapasok yung if error, no? So para gumawa ng if error, ganito siya. Gawa kayo dito ng if error. Then, dito sa labas ng parenthesis, maglalagay kayo ng comma, double quotation,
then closing parenthesis. Sa loob ng quotation, maglalagay kayo ng kung anong gusto ninyong string value na gusto ninyong ilagay. Okay? Pwedeng maglagay kayo ng invalid dyan. Then kapag execute nyo, imbis na div hashtag error yung nakalagay, magdi-display siya ng invalid. Okay? Kasi yun yung sinet nyo sa kanya. So parang ganito lang yan. Maglalagay kayo ng average if kung sakaling hindi siya na-satisfy dito sa loob nung condition na isinet natin sa kanya, i-display niya tong invalid na to. Okay? So yun yung gamit niya. Nakuha? So parang medyo napagod ako dun sa recorded lesson kong to. Medyo mahaba, no? So siguro hindi pa naman siya abot ng 25 minutes. So ayun siya, yun yung function nitong tatlong to. So sana kapag hindi nyo siya agad nakuha, ulitin nyo lang ng ulitin kasi binabagalan ko naman yung explanation. So sana nakuha nyo siya. Okay? So ayun lang. So i-upload ko na to ngayon today din para mapanood nyo na rin agad. Okay? So ayun lang, that's it. Thank you.